Akala ni Robert Aquino na hawak na niya ang lahat sa buhay, hanggang sa isang pangyayari ang tuluyang gumulo sa kanyang mundo. Ang nasaksihan niya noong araw na iyon ay labis niyang ikinagulat. Ngunit ang katotohanan sa likod nito, magpapabago ng lahat sa kanyang buhay. Manatili hanggang sa dulo dahil ang twist ay hindi mo gugustuhing palampasin. At hey, huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe. Bawat bahagi ng araw ni Robert Aquino ay parang orasan na laging nasa tamang oras. Habang naglalakad siya sa marangyang pasilyo ng kanyang mansyon, ang bawat hakbang ay sumasalamin sa striktong rutina na bumubuo sa kanyang pagkatao. Ang kanyang schedule ay nakaayos kada minuto. Ang kanyang matagumpay na imperyo ng negosyo ay mahigpit niyang pinamumunuan at ang kanyang tahanan ay gumagana na parang isang perpektong nakaayos na makina. Hindi nagpapapasok si Robert ng sorpresa, walang puwang ang mga ito sa kanyang mundo. Kaya't nang tumingin siya sa malalaking bintana na tanaw ang hardin, napahinto siya bigla. Ang kanyang 12 taong gulang na anak na si Ronnie ay sumasayaw, ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya si Imelda ang tagaluto ng pamilya. Isang babaeng bihira lang pansinin ni Robert mula nang magsimula itong magtrabaho sa kanila, 6 na buwan na ang nakalipas. Napakakaiba ng tagpong iyon na napapikit-pikit pa si Robert, iniisip kung guni-guni lamang iyon, ngunit hindi, totoo ito. Nasa damuhan, magkasabay silang sumasayaw sa ganap na pagkakaayon. Ang mga hakbang ni Ronnie ay may pagkaalangan, hindi tiyak, ngunit kapansin-pansin ang focus sa kanyang mga mata. Ilang beses siyang nadapa, ngunit sa halip na mainis, siya ay tumawa. Isang totoo, likas na tawa na matagal nang hindi naririnig ni Robert. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, tuluyang nagsara si Ronnie sa mundo. At ngayon, muli siyang tumatawa. At ito ay dahil sa kanya. Hindi gumagalaw si Imelda na parang basta na lang nakikipaglaro. Ang kanyang mga galaw ay elegante at kontrolado, yung klaseng galaw na hindi basta-basta, kundi may pagsasanay. Hindi lang siya nakikipaglaro sa isang bata, tinuturuan niya ito, ginagabayan sa isang bagay na malinaw niyang alam na alam. Isang malamig na pagkabalisa ang unti-unting gumapang kay Robert. Naiinis siya na isang kasambahay, isang halos hindi niya kilala, ay may ganitong impluensya sa kanyang anak. Habang patuloy siyang nanonood, lalo siyang nababahala. Hindi siya pwedeng manatiling nakatayo lang. Tuwid ang tindig at mabilis ang hakbang, nilapitan niya ang dalawa. Ang tunog ng kanyang sapatos ay lumalakas habang tinatahak ang batong landas. Nang malapit na siya, napansin siya ni Imelda at Ronnie. Agad tumigil ang bata at ang liwanag sa kanyang mga mata ay napalitan ng kaba. Si Imelda, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Pinunasan lang niya ang kanyang mga kamay sa apron at humarap kay Robert. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Robert sa malamig at kalmadong tinig. Napayuko si Ronnie, ngunit matapang na sumagot si Imelda. "Nag-iensayo po kami, senyor." Walang pag-alin lang ang sagot niya. "Nag-iensayo ng ano, eksakto? Hiniling po ng anak ninyo na turuan ko siyang sumayaw." Lumingon si Robert kay Ronnie, taas kilay. "Kailan pa?" Nagkandautal si Ronnie. "Medyo matagal na po," mahina niyang sagot. May kirot ng konsensya si Robert. Paano niya ito hindi napansin? Bakit hindi niya ito nalaman? At bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagkibit balikat lang si Ronnie. Bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Imelda. Dahil wala siyang kasama para magsanay. Napatitig si Robert. May kung anong kakaiba sa tono nito, kalmado, kumpiyansa, at tila may bahid ng paninindigan. Hindi niya ito nagustuhan. "Hindi ito kasama sa trabaho mo," madiin niyang wika. "Totoo po," tugon ni Imelda, walang pagtutol. "Bakit mo ginagawa?" Itinagilid ni Imelda ang kanyang mga braso. Walang nababakas sa kanyang mukha. Dahil humiling siya. Muling tumingin si Robert sa anak. "Totoo ba yon?"
Tumango si Ronnie mabagal, bumagsak ang katahimikan. Dahan-dahang bumuntong hininga si Robert, mabigat ang pakiramdam. Wala naman siyang rason para mabahala, ngunit nababahala siya. May kakaiba sa lahat ng ito, para bang may nakatagong bagay na hindi niya makita. At ayaw niyang hindi alam. Bumalik ang tingin niya kay Imelda. Kailangan kitang makausap, tayo lang. Nag-alala si Ronnie, palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Si Imelda ay kalmado pa rin. Ayon po sa kagustuhan ninyo, senyor. Hindi na naghintay si Robert. Naglakad siya pabalik ng bahay. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, muling lumingon siya. Nakita niyang lumapit si Ronnie kay Imelda at may ibinulong. May ibinulong din ito pabalik. Ngumiti ang bata, isang maliit, palihim ng ngiti. May kilabot na gumapang sa likod ni Robert. May nangyayari, isang bagay na hindi niya nauunawaan at kailangang malaman niya ito. Kinagabihan, nakaupo si Robert sa kanyang opisina, nakapatong ang siko sa mesa, magkadikit ang mga daliri sa ilalim ng baba. Nakatitig siya sa screen, sinusubukang unawain ang mga impormasyon. Imelda Ruiz, 20 taong gulang, tinanggap bilang tagaluto, 6 na buwan na ang nakalipas. Walang kahit anong babala, walang problema sa nakaraan, wala ni isang kahina-hinala. Lahat sa kanyang file ay mukhang normal. Isa siyang empleyado na maayos ang trabaho at hindi nakikialam. Pero hindi mawala sa isipan ni Robert na may nakatago sa ilalim. Ang kutob niya, yung parehong kutob na naging dahilan ng kanyang tagumpay sa negosyo, ay nagsasabing hindi siya basta cook lang. May hindi nagtutugma. Ipinatype niya ang pangalan nito sa mas malawak na search kasama ang isa pang salitang matagal nang gumugulo sa isipan niya mula nang makita ito sa hardin, Imelda Ruiz Ballerina. Sa una wala siyang nakita. Nakatago sa ilalim ng 2 dosenang walang kaugnayang link at nalimutang artikulo. Sa wakas ay may natagpuan si Robert na nagpahinto sa kanya. Isang headline mula 7 taon na ang nakalipas ang tumawag ng kanyang pansin. Batang prodigy ng ballet, misteryosong nawala sa spotlight. Lumapit siya, mabilis siyang tibok ng puso. Nang tuluyang mag-load ang artikulo, lumabas ang isang larawan, siya iyon. Isang mas batang bersyon ni Imelda, nakasuot ng elegante at puting kasuotang pangbalet, kuha habang nagsasayaw sa entablado, nakaangat ang mga braso sa perpektong porma. Ang kanyang mukha sa larawan ay may taglay na kumpiyansa, grasya at dignidad. Walang bakas ng katahimikan at pagpapakumbaba ng babaeng ngayon ay nagluluto ng pagkain sa kanyang kusina. Ayon sa artikulo, isa raw siya noon sa mga pinaka-promising na bituin ng ballet, tumatanghal sa mga prestihiyosong entablado at nasa bingit ng pandaigdigang tagumpay. At pagkatapos, naglaho siya. Walang drama, walang iskandalo, walang paalam, katahimikan. Walang may alam kung bakit, walang panayam, walang pahayag. Isang araw ay isa siyang sumisikat na bituin. Kinabukasan, wala na. Umupo si Robert sa kanyang upuan, mariing huminga. Bakit bibitawan ng isang tulad niya ang lahat ng iyon? At higit pa roon, bakit siya narito ngayon, namumuhay ng tahimik bilang isa niyang empleyado? Naghalo-halo ang mga tanong sa kanyang isipan at alam niyang hindi sapat ang mga sagot mula sa isang computer screen. Kailangan niya itong itanong, harapan. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at agad lumakad palabas ng opisina papunta sa kusina. Tulad ng inaasahan, naroon si Imelda, tahimik na pinupunasan ang countertop. Nang pumasok siya, tiningnan siya nito, kalma pero alerto. Senyor Aquino, bati ni Imelda habang pinapatuyo ang mga kamay. May maitutulong po ba ako? Hindi agad sumagot si Robert. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa mesa at ipinakita ang artikulo at larawan. Maari mo bang ipaliwanag ito? Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula siyang magtrabaho roon, nakita ni Robert ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Imelda. Saglit lang iyon, ngunit totoo. Tiningnan niya ang screen pagkatapos ay si Robert. Inimbestigahan mo ako?
Tanong niya ng mahinahon pero may bakas ng pag-iingat sa kanyang tinig. Ayoko ng mga tanong na walang kasagutan sa loob ng bahay ko, tugon ni Robert, nakatawid ang mga braso. Inilapag ni Imelda ang tuwalya sa ibabaw ng mesa, malalim na huminga at tumindig ng diretso. Akala ni Robert ay hindi ito magsasalita. Ngunit makalipas ang katahimikan, mahina nitong sinabi, "Dapat alam ko na hindi mo ito palalampasin. Hindi kayong tipo." Walang tugon si Robert, naghintay lang. Muling tumingin si Imelda sa larawan, bahagyang tinapik ang gilid ng counter gamit ang mga daliri. "Isa akong mananayaw," mahina niyang sinabi, "noon pa." "Hindi ka lang basta mananayaw," sagot ni Robert, "isa kang bituin." Isang bahagyang ngiti, may halong lungkot, ang sumilay sa labi ni Imelda. Isang bituin na napundi bago pa ito lumiwanag. Pinagmasdan siya ni Robert. "Bakit mo iniwan?" Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ang pakikibaka kung magtitiwala ba siya. Sa huli, nagsalita siya, halos pabulong. "Dahil nawala ang lahat sa akin," na malagi sa hangin ang kanyang mga salita. "Noong ako'y 22 anyos, sayaw ang lahat sa akin. Iyon lang ang meron ako, ang pangarap ko. Ginugol ko ang bawat lakas at oras ko roon dahil naniwala akong may layunin ako na maging isang taong kakaiba." Tumigil siya sandali bago nagpatuloy, "At hindi ako nag-iisa." Medyo sumimangot si Robert. "Sino ang kasama mo?" "Ang fiancé ko, si Adrian. Isa rin siyang mananayaw. Magkasama kaming lumaki sa pagsasanay. Plano naming libutin ang mundo. Lahat ng pinaghirapan namin malapit nang magkatotoo." Naramdaman ni Robert ang bigat sa kanyang dibdib. Alam na niya kung saan patungo ang kwento. "Isang araw bago ang pinakamalaki naming pagtatanghal," sabi niya, malayo ang tingin. Nasagasaan siya ng kotse. Patay agad. Hindi nakaimik si Robert. Sapat na ang bigat ng kanyang salaysay para punan ang katahimikan. "Pagkatapos nun, hindi ko na kinayang sumayaw muli," aniya. "Kahit ang simpleng musika, parang pinupunit ang puso ko. Gumuho ang mundo ko at hindi ko alam kung paano ito itatayo ulit. Kaya ako nawala." Hinayaang tumimo sa isipan ni Robert ang lahat ng iyon. Inaasahan niyang may madidiskubring sikreto o iskandalo, pero hindi ito. Hindi isang kwento ng matinding pagkawala at sakit na nagbura sa isang buong pagkatao. "At naging kusinera ka?" tanong niya ng marahan. Bahagyang napatawa si Imelda, walang halong saya. "Kailangan ko ng bagay na walang kinalaman sa sayaw, isang bagay na totoo, matatag, karaniwan. Nakakatulong iyon para maramdaman kong bumalik ako sa lupa." Napabuntong hininga si Robert, hinagod ang muka. "At ngayon?" tinitigan siya ni Imelda. "Ngayon, tinuturuan ko ang anak mo." Ang simpleng pahayag na iyon ay tila suntok sa dibdib ni Robert. Hindi niya iyon sinabi para hamunin siya, ngunit ganoon ang dating. Itinago ni Imelda ang kanyang nakaraan, ngunit piniling muling buhayin ang bahagi nito para kay Ronnie. Bakit siya? Ano ang nagtulak sa kanyang sirain ang sariling panuntunan? "Pwede mo namang iwasan na lang," marahang sabi ni Robert. "Bakit mo siya tinulungan?" Tumigil sandali si Imelda bago sumagot, sa isang tahimik at tapat na tinig, dahil ipinapaalala niya sa akin kung sino ako noong edad niya. Nanigas ang katawan ni Robert. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Lumambot ang anyo ni Imelda habang banayad siyang sumagot, "Dahil hindi siya ngumingiti, Senyor Aquino." Mas matindi ang tama ng mga salitang iyon kaysa inaasahan niya, parang biglang suntok sa dibdib. Napakagat siya ng labi, hindi makapagsalita, sapagkat totoo ang sinabi ni Imelda. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, unti-unting nagkulong si Ronnie sa sarili, nagtago sa likod ng rutina, katahimikan at mga libro. Akala ni Robert, sapat nang bigyan ng anak ng maayos, ligtas at organisadong buhay. Ngunit nakita ni Imelda ang higit pa sa panlabas, isang bagay na hindi niya kailanman napansin. Ngumiti siya habang sumasayaw, dagdag ni Imelda sa mahinang tinig.
Sa palagay ko, kailangan lang niya ng isang taong mapapansin siya. Bahagyang lumingon si Robert, pilit nilulunok ang bumibigat sa lalamunan. Sa loob ng maraming taon, tiniyak niyang may lahat si Ronnie. Maliban, marahil, sa pinakaimportanteng bagay, isang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, nagsalita rin si Robert. Anong balak mong gawin? Bahagyang tumango si Imelda. Ang ibig mong sabihin, pipilitin ko ba siyang sumayaw na parang solusyon sa lahat ng problema niya? Umiling siya ng marahan. Hindi, gusto ko lang maramdaman niya muli, ang iba nasa kanya na. Tahimik na pinag-isipan ni Robert ang lahat ng kanyang narinig. Palagi siyang ipinagmamalaki ang kaalaman sa bawat sulok ng kanyang bahay, ang pagiging taong may sagot sa lahat. Ngunit ngayon, nakaligtaan niya ang sariling anak. Sa wakas, nagsalita siya, mas banayad, mas mababa ang tono. Hindi ko gusto ang mga taong labas na nakikialam sa pamilya ko. Hindi umatras si Imelda. At hindi ko gusto ang mga batang nakakalimutan kung paano maging bata. Bumagsak ang katahimikan. Mabigat. Walang nasabi si Robert dahil alam niyang totoo ang sinabi ni Imelda. Kinagabihan, sa malawak na silid-kainan, nakatayo si Ronnie sa harap ng kanyang ama, nakakuyom ang kanyang mga kamay, bakas ang kaba sa mukha. Ang kristal na chandelier ay nagbubuga ng gintong liwanag, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Nasa dulo ng mahabang mesa si Robert, nakatitig sa anak, walang mababasa sa mukha. Nagpalipat-lipat si Ronnie ng tindig bago huminga ng malalim at nagsalita ng buong tapang. Gusto kong sumali sa isang kompetisyon sa sayaw. Tahimik, mabigat, dahan-dahang ibinaba ni Robert ang kanyang kubyertos, bahagyang sumimangot. Kompetisyon sa sayaw? Parang iniisip pa kung tama ang narinig. Tumayo ng tuwid si Ronnie. Oo, gusto kong sumali. Pinagmasdan siya ni Robert. Kailan mo ito napagpasyahan? Bahagyang nag-alinlangan si Ronnie. Matagal na, nag-ensayo na kami ni Imelda. Sabi niya, handa na ako. May kumurap sa mata ni Robert nang marinig ang pangalan nito. Sabi niya, walang mabasa sa kanyang tinig. Oo, matatag ang sagot ni Ronnie. At naniniwala rin ako. Tinitigan ni Robert ang anak at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may nakita siyang bago, lakas, layunin. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pag-aalinlangan. Alam mo bang hindi ito laro? Tanong niya. Ang kompetisyon ay tungkol sa pressure, disiplina at inaasahan. Hindi ito basta kasiyahan. Tumindig ng mas tuwid si Ronnie. Alam ko at handa akong harapin ang lahat. Hindi agad sumagot si Robert, ngunit sa huli dahan-dahan siyang tumango. Sige, pero kung gagawin mo ito, gawin mo ng tama, walang daya, buong pusong pagsusumikap. Lumawak ang ngiti ni Ronnie. Totoo, maliwanag. Salamat, Dad. Kinagabihan pumasok si Robert sa kusina. Naroon si Imelda, abalang tinatadtad ang gulay sa kanyang karaniwang tahimik at disiplinadong paraan. Tumingin ito sa kanya, tila batid na niya kung bakit siya naroon. Alam mong tatanungin niya ako? Ani Robert, nakatawid ang mga braso. May kutob ako, tugon ni Imelda habang pinapatuyo ang kamay. Sa tingin mo, handa na siya? Saglit na tumigil si Imelda bago tumango. May apoy siya, may determinasyon, ang disiplina darating din. Napabuntong hininga si Robert, bahagyang kinatok ang mesa. Mararanasan niya ang pagtanggi, kabiguan. Paano kung hindi niya kayanin? Tahimik siyang tiningnan ni Imelda. O baka naman hindi siya ang hindi handa, baka ikaw. Nanigas ang panga ni Robert, ngunit hindi siya kumontra. Sa halip ay sinabi niya, kung gagawin natin ito, gawin natin ng tama, kailangan niya ng tunay na training, walang palambing. Ngumiti si Imelda, bahagyang kurba ng labi. Hindi ko balak palambutin siya. Kinabukasan, nagsimula na ang formal na pagsasanay. Nakatayo si Robert sa gilid, pinapanood si Imelda na tila ibang tao. Wala na ang tahimik at simpleng kusinera. Sa halip, isang istriktong mentor ang humalili. Buong sigasig na sumunod si Ronnie sa bawat ehersisyo.
Tulo ang pawis sa kanyang noo habang itinatama ni Imelda ang kanyang tindig, mga hakbang at timing. Ulitin, sigaw ni Imelda, na mismo ang kumpas. Pinunasan ni Ronnie ang kanyang pawis at agad nagsimulang muli, walang reklamo. Mula sa pintuan, pinapanood ni Robert at hindi niya maikakaila, malaki na ang ipinagbago ng kanyang anak. Tahimik lagi si Ronnie, madalas ay nag-aatubili, isa siyang tagasunod, hindi kailanman ang nangunguna, pero ngayon may nagbago. Isang katigasan ng ulo ang lumitaw, isang bagong determinasyong hindi basta sumusuko kahit mahirap. Lumipas ang mga oras at nang matapos ang ensayo sa araw na yon, bumagsak si Ronnie sa sahig, hingal na hingal, basang-basa ng pawis. Inabot ni Imelda ang isang bote ng tubig na tinanggap niya na may pasasalamat. "Magaling ka ngayon," sabi ni Imelda sa karaniwang kalmadong tinig. Tumingala si Ronnie at ngumiti ng malawak. "Ibig sabihin nun ng marami, lalo na kung galing sa'yo." Nakatayo malapit si Robert, tahimik lang na pinagmamasdan sila. May kakaibang nararamdaman siya, hindi inggit, kundi isang bagay na mas malalim, mas banyaga. Habang papalapit ang araw ng kompetisyon, lalong naging matindi ang ensayo. Ginugol ni Ronnie ang huling lakas niya sa bawat hakbang. Madalas mag-practice hanggang 10 oras ng gabi, inuulit ang parehong galaw ng paulit-ulit. Ang kasabikan niya noon para sa pagsasayaw ay napalitan ng matinding focus at si Robert sa kabila ng mga naunang pagdududa ay nahila ng proseso. Unti-unti siyang naakit sa bawat sesyon, nasasaksihan ang unti-unting pagbabago ng kanyang anak. Isang gabi, pagkatapos ng isang sobrang nakakapagod na ensayo, halos hindi magalaw ni Ronnie ang pagkain niya sa hapag. Napansin ni Robert ang tensyon sa kilos ng anak, tumatalbog ang tuhod sa ilalim ng mesa, malayo ang tingin. "Anong iniisip mo?" tanong niya, mas banayad kaysa karaniwan. Tumigil si Ronnie tapos ay nagsalita. "May isang mananayaw sa torneo, Santiago Beltran ang pangalan niya, nanalo siya sa huling 2 taon. Tumango si Robert, hinihintay ang susunod. "Nag-message siya sa akin," dagdag ni Ronnie. "Sabi niya wala raw akong laban." Bahagyang tumigas ang hawak ni Robert sa baso. "At anong palagay mo?" Sandaling natahimik si Ronnie. "Sa totoo lang, hindi ako sigurado." Bahagyang yumuko si Robert. "Makinig ka. Ang mga taong gustong sirain ka, ginagawa lang nila yon kapag nakakaramdam sila ng banta. Kung pinansin ka ni Santiago, ibig sabihin, nakikita kanyang kalaban." Napakurap si Ronnie, tumindig ng mas tuwid. "Totoo yan?" tumango si Robert. "Totoo." Isang maliit ngunit tunay ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Ronnie. Kailangan ko na lang siyang patunayan na mali siya. Dahan-dahang huminga si Robert, isang bihirang damdamin ng pagmamalaki ang bumalot sa kanya. Hindi na ito ang batang palaging nagtago sa tahimik at formal na mundo. Isa na siyang binatilyong may tapang, layunin. At sa unang pagkakataon, tunay na nais makita ni Robert kung ano ang magiging bunga ng pagbabagong iyon. Puno ng tensyon ang teatro. Sa likod ng entablado, nagsasanay ang mga mananayaw, nagsistretching, nagre-repaso ng mga galaw, pabulong na nakikipag-usap sa kanilang mga coach, puno ng enerhiya at kaba ang paligid. Nasa gitna si Ronnie, inaayos ang kanyang sapatos, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang talampakan ang layo, naroon si Robert, tahimik. Isa siyang taong sanay sa kontrol, ngunit ngayon, wala sa kanyang kamay ang anumang mangyayari. Papasok na ang anak niya sa entablado at wala siyang magagawa kundi panoorin. Nasa tabi ni Ronnie si Imelda, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Huminga ka," sabi niya. Dahan-dahang bumuga si Ronnie, tumango. "Nagawa mo na ang trabaho, ngayon sumayaw ka na lang." Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Robert. May koneksyon sa pagitan ni Imelda at Ronnie, isang ugnayang puno ng tiwala at pag-unawa. Pakiramdam ni Robert ay malayo. Si Imelda ang nagbigay sa anak niya ng isang bagay na siya ay nabigong ibigay, isang tiwalang hindi nakabase sa mga alituntunin,
kundi sa pagnanasa. Napakagat siya ng labi, tinulak palayo ang damdaming iyon. Hindi ito ang oras para malunod sa emosyon. Umingay ang teatro sa boses ng announcer. Pakisuyong palakpakan natin si Ronnie Aquino. Napahigpit ang hininga ni Ronnie. Tumingin siya sa ama, hinahanap ang kumpirmasyon, ang lakas. Isang tango lang ang ibinigay ni Robert. Sige, lumakad si Ronnie papasok sa entablado. Mabilis ang tama ng mga ilaw, katahimikan. Isang daang matang nakatingin sa kanya. Sandaling nanlamig siya. Paano kung makalimutan niya ang lahat? Paano kung mag-freeze siya? Paano kung tama si Santiago? At doon niya sila nakita. Sa unang hanay ng upuan, naroon ang ama niya, nakatingin sa kanya ng buong atensyon. Walang presyon, walang hinihinging perpeksyon. Isang tahimik na lakas. Sa tabi niya, si Imelda, tumango, banayad, ngunit matatag. Tumunog ang musika, gumalaw si Ronnie. Hindi dahil inalala niya ang mga hakbang, kundi dahil alam iyon ng katawan niya. Matalim ang unang galaw, mas pino ang sumunod. Hinayaan niyang dalhin siya ng musika, bawat galaw umaagos sa susunod. Nawala ang entablado. Naglaho ang manunood. Sa mga minutong yon, wala ng ibang mundo kundi ang sayaw. At dumating ang huling galaw, ang pinakamahirap. Isang spinning leap na ilang ulit niyang nabigo sa ensayo. Nag-focus siya, tumulak mula sa lupa. At sa isang iglap, parang huminto ang oras. Lumapag siya, magaang, balanseng-balanseng, matatag, tumigil ang musika. Isang segundo ng katahimikan at pagkatapos isang dagundong ng palakpakan. Nakatayo si Ronnie sa gitna ng entablado, hinihingal, balot ng pawis ang balat. Gumala ang kanyang paningin sa mga hanay ng upuan hanggang sa nakita niya ang hinahanap, ang kanyang ama, nakatayo, pumapalakpak. Sa tabi nito, si Imelda rin ay pumapalakpak, nagliliwanag ang mga mata sa pagmamalaki. Di nagtagal, inanunsyo na ang mga resulta at ang kampeon ngayong taon ay Santiago Beltran. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa loob ng teatro habang maangas na lumakad si Santiago papunta sa harap, dala-dala ang kanyang paboritong ngiti ng tagumpay. Nanikip ang lalamunan ni Ronnie. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha kahit naramdam niya ang bigat ng pagkabigo sa dibdib. Ngunit bago pa siya malunod sa damdaming iyon, muling nagsalita ang announcer. Mayroon din tayong isang espesyal na parangal, isang pagkilala para sa artistikong pagpapahayag. Iginagawad ito hindi lamang sa husay, kundi sa damdamin, koneksyon at puso. Sa taong ito ay napupunta kay Ronnie Aquino. Muling napuno ng palakpakan ang teatro. Napakurap si Ronnie, gulat. Ang pangalan niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lumapit siya at bahagyang yumuko habang isinasabit sa kanyang leeg ang medalya. Hindi man ito ang tropeyo ng kampyon, ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang ama, mas nagsabi iyon ng halaga kaysa alinmang parangal. Sa dressing room, nakaupo si Ronnie, inaalis ang kanyang sapatos nang lumapit si Santiago, paikot-ikot ang tropeyo sa kamay. Ayos ka rin, sabi niya, nakataas ang kilay. Baka dapat kang bantayan sa susunod na taon. Ngumiti si Ronnie, kaunti lang ngunit buo. Sa susunod na taon, ako ang kukuha ng una. Napangisi si Santiago. Tingnan natin. Sa labas ng teatro, naghihintay sina Robert at Imelda sa ilalim ng malamig na gabi. Paglabas ni Ronnie, marahang ipinatong ni Robert ang kamay sa kanyang balikat. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Tumigil sandali si Ronnie, inisip ng mabuti. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko, sagot niya. Tumango si Robert. Magaling! Habang magkasabay silang naglalakad papunta sa sasakyan, tinignan ni Ronnie ang medalya sa kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo, hindi kailanman naging tungkol doon. Ito'y tungkol sa pagpapatunay sa sarili na kaya niya, na may lugar siya sa entabladong iyon. At sa susunod, mas lalayo pa siya. Tahimik na pinagmamasdan ni Robert ang anak. Alam niyang may nagbago. Hindi na ito ang batang mahiyain, tahimik at tago. Siya'y lumalaki,
panlabas at panloob. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, may naramdaman din si Robert. Hindi lang pagmamalaki, kundi isang bagay na mas malalim. Sa sobrang paghabol niya sa perpeksyon, sa kontrol sa bawat detalye ng buhay, nakalimutan niya ang pinakamahalaga, ang paglalakbay, ang pag-unlad, ang puso sa likod ng lahat. Tumingala si Ronnie sa kanya. Pwede pa ba akong magpatuloy sa training? Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ni Robert. Totoo, mainit. Siyempre, sagot niya, simula pa lang ito. Hindi kailanman inakalang ni Robert na isang di inaasahang tagpo ang magpapabago ng lahat. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang lahat at mananatili itong ganun magpakailanman. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw si Robert? Ikwento mo sa comments at kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento.